Magandang gabi, Pilipinas! Pangalan man ng dayuhan ang bayang ito, ang Brooks Point ay larawan ng payak ngunit maunlad na pamumuhay ng mga Pilipino. Matatagpuan 190 kilometers sa timog ng Puerto Princesa, lunti ang kapatagan at matatayog na kabundukan ang sasalubong sa mga bisita pagdating dito. Ngayon mas nakilala na ng mundo ang tinaguriang Pearl of Southern Palawan. Noong 2019, magiliw na tinanggap ng Brooks Pointers ang 21,000 na mga turista. Mas mataas ito ng 4,000 sa 18,000 na naitala noong 2018. Mula sa anyong tubig hanggang sa kabundukan, tiyak na mag-e-enjoy ang mga bisita sa Brooks Point. Nariyan ang Bakbakan Falls, Mainit Falls, and Hot Spring at Sabsaban Falls. Maaari ring mag-trekking sa Addison Peak sa Mount Matalingahan Protected Landscape. Sari-saring flora at fauna rin ang makikita rito. May mga ibon na dito lamang matatagpuan. Sa layuning paigtingin ang pagprotekta sa mahigit 120,000 na ektaryang kabundukan laban sa aktibidad na nakasisira sa kalikasan, nominado ang Mount Matalingahan Protected Area para maideklarang World Heritage Site ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Maliban sa nature experience, nais din ng Brooks Point na maiparana sa mga bisita ang tunay na pamumuhay rito. Sari-saring agriculture activities ang maaring ma-experience sa bagong develop na AgriWorld. Pwede silang mag-experience paano magtanim yung palay, and then paano mag-alaga ng mga hayop, sumakay sa kalabaw. Sa patuloy na paglakas ng ekonomiya, abala ang munisipyo sa pagpapaganda ng iba pang pasyalan para mahikayat ang mga lokal at dayuhang turista na makilala ang kanilang lugar. Dito sa Barangay Kalasagin, puspusan din ang pagdevelop nila para maging mas tourist-friendly ang Kabangkawan Eco-Adventure Park. Nakita ko minsan pag mag-travel kami sa ibang lugar, talagang nakikita namin may mga mangroves na resort. So kaya naisip namin, ito pwede namin gawin din. Patok na pasyalan maging sa mga dayuhan ang 60 ektaryang mangroves o bakawan nito. Kaya naman talagang pinopondohan ito ng barangay para makaakit pa ng mga turista. Sa katunayan, mayroon ng mga dayuhan na nagpahiwatig ng interes na mag-invest sa lugar. Bukas naman ang munisipyo sa mga nais mag-invest lalo na't patuloy na lumalakas ang turismo at ekonomiya ng bayan. Maganda mag-invest sa mga agritourism, ecotourism. At kami din yung malaking portion ng Mount Matalingahan, isang protected area na ngayon ay nominated sa UNESCO para maging World Heritage. Pwedeng cultural tourism, agritourism, ecotourism. Hindi lamang sa likas na yaman masagana ang Brooks Point. Mayaman din ito sa pamana at kasaysayan. Lingid sa kaalaman ng karamihan, hango ang ngalan ng Brooks Point sa isang raha ng Sarawak, Malaysia na si Sir James Brooke. Ang dati po ang tawag nila sa bayan ng Brooks Point ay Bonbon, meaning bayan, yung town. Pero nung dumating yung mga Amerikano dito sa bayan ng Brooks Point, since lagi nilang naririnig sa mga locals si James Brooke, so pinangalanan nila yung Brooks Point. Brooks Point. Dito sa Old Camp, sa Poblasyon, District 1, minsang dumaong si Sir James Brooke. Bago ito buksan sa mga turista, kasalukuyang isinasailalim sa preservation ng naturang historical site. Marami pang dinedevelop ang lokal na pamahalaan para maipakita ang makulay na kultura at kasaysayan nito. Nito lang, isinagawa nila ang ika-5 stage ng cultural mapping katuwang ang National Commission for Culture and the Arts.
Sa heritage ay may iba't ibang domain siya. May natural, intangible, immovable, yung mga built structures, mga banig, nilagay din yon. And then cuisine, be able to document 200 cultural properties. Sa tulong ng cultural mapping, magkakaroon na ng local cultural profile ang bayan para makatulong sa paggawa ng mga programa, pagbuo ng mga batas para mapangalagaan ang kultura ng lugar at ma-promote ang turismo nito. Mayroon na kaming pagbabasehan na masituate na yung legislations namin ay culture sensitive. Paano natin maiintindihan kung paano natin papatakbuhin yung ating komunidad kung hindi naman tayo culture sensitive. Hindi natin alam kung saan tayo nanggaling, hindi natin alam kung ano yung nandyan na pwede pa nating ipreserba. Ang pagpapaganda ng Brooks Point ay kanilang paghahanda bilang mukha ng Southern Palawan. Ihahain na sa taumbayan ng plebisitong maghahati sa Palawan sa 3 probinsya, ang Palawan del Sur, Palawan del Norte at Palawan Oriental. Kapag tuluyan ang naaprubahan, ang bayan ng Brooks Point ang magsisilbing kabisera ng Palawan del Sur, bagay na lubos na ikinalulugod ng mga naninirahan dito. Mas maganda po yung may yung kapitol dito. Mahirap pag kung may kailangan sa Puerto, kailangan pa doon. Ay kung dito na po, wala na pang problema. Payag po ako na magiging triwan nito. Bilang para maganda rin yung para yung mga produkto dito na lang pa sa amin. Napaka pinagpala tayo. Tayo yung magiging sentro ng 8 munisipyo. Kaya dapat intact yung aming kalikasan. Kasi dito yung Kapitolyo, so dapat ipakita namin na talagang pinakamaganda ang Brooks Point, pinaka-healthy ang mga tao. Strategically, maganda yung location, nasa gitna kami. At even before, Brooks Point na yung pinupuntahan ng mga tao dito sa Southern Palawan. At bago maging bayan ang Batarasa, bago maging bayan ang Hispaniola, ay Brooks Point muna, galing sila sa amin. Una-una sa lahat, ang Palawan ay napakalaki. We are 10 times the size of Cavite, 3 times the size of Cebu. Kaya ang Cebu, napakaraming tao, pero maliit sila. Itong era, sinasabi natin, nasa lahat ng probinsya na yan, derives from the taxes of the national government. Kailangan, pag malawak yung area, meron ding corresponding share yung malawak na area. Yung Palawan being so biggest province in the whole country. Napagkaisahan namin na hatiin ng 3 probinsya, maglikha ng 2 pang LGU. Sa kabila ng nakaambang progreso, nais ng lokal na pamahalaan na ikintal sa isipan ng mamamayan na bigyang halaga pa rin ang kalikasan. Batid kasi nito na ang tinatamasa nitong kaunlaran ay dahil sa biyayang ipinagkaloob sa kanila ng likas nitong yaman. Mababa kasi ito sa masaganang produksyon nito ng pagkain. Kilala ang Brooks Point bilang isa sa may pinakamataas na ani ng niyog sa lalawigan ng Palawan. Bilang pasasalamat sa masaganang ani, tuwing Marso ay itinaraos ang Coconut Festival o Kanyogan. Isang tradisyong nagsimula pa noong 2006. Libo-libong lokal at banyagang turista ang bumibisita sa bayan upang saksihan ang ilang makukulay na aktibidad dito. Bukod sa naibibida ang yaman ng bayan ng Brooks Point, pagdating sa niyog, naipamamalas din dito ang pagiging malikhain ng mga mamamayan na masasaksihan sa Karo Contest na yari sa coconut materials. Ang masaganang ani ng niyog ay patuloy ding umaakit sa mga investors na mamumuhunan sa bayan ng Brooks Point. Isa na rito ay ang Cardinal Agri-Products Incorporated na nagpoproseso ng iba't ibang produktong nagmumula sa niyog. Ang plantang ito ang nagpapatunay na ang puno ng niyog ay puno ng buhay dahil bawat bahagi nito ay may saysay. Ginagawa namin dito ngayon is napaprocess kami ng niyog. So galing sa farmers, papunta dito, i-drill namin siya para makuha yung tubig. Tapos yung mga coconuts na napag-drillan, pinidishell namin yun. Tapos yung naiwan na coconut meat, yan ay pinag-process pa namin further into coconut milk. At doon naman sa
natin nakukuha yung VCO natin na tinatawag na virgin coconut oil. Ang Cardinal Agri ang naging katuwang ng local farming industry para makamit ang mas sustainableng pamumuhay. Bagamat wala pa sa 50% ng planta ang operational, hindi na mabilang ang nalikha nitong oportunidad para sa mga lokal. Malit yung town, but when we came here, we have given some of the community a job sa mga dati na umaalis pa ng lugar para makahanap ng trabaho. So ngayon na nandito kami, nakapag-provide kami ng trabaho. Para sa mga industriyang nahahanay sa pagpoproseso ng pagkain, mahalagang papel ang ginagampanan ng tubig sa pang-araw-araw nitong operasyon. Alam po naman natin, lalo na kung produktong pagkain, one of the requirements is the water supply. Kailangan po ng planta yan dahil ito yung ginagamit sa paglinis ng raw mat at sa aming processes. A lot of our processes is using water. Bago pa man maging operational ang nasabing planta, palaisipan para sa pamunuan kung saan kukuha ng sapat at malinis na tubig upang maging ganap ang pagsigla ng industriya ng agrikultura sa bayan ng Brooks Point. Upang yumabong ito, mahalagang matugunan ang isang pangangailangan at ito ay ang tubig. Bago pa man maramdaman ang kawalan ng tubig sa sektor ng agrikultura, una na itong iniinda ng bawat tahanan sa Brooks Point. Out of 18 barangays ay halos 2 barangay lang yung merong patubig sa amin. The rest ay may bomba o kaya balon o kaya sa mga ilog, sapa, kumukuha ng tubig. Nakakaawa kasi nakikita ko nakakalabaw, nakakarusa. Mga bata may daladalang mga maliliit na mga container. Dahil sa hindi tiyak na kalinisan ng pinagkukunan ng tubig, maraming residente ang naitalang magkaroon ng waterborne diseases noon. Ang mga doktor ng Southern Palawan Provincial Hospital ang tumutugon sa mga ito. Suspicious for cholera may mga mortalities kami noon, may mga namatay, tapos marami na itinransfer sa provincial hospital sa Puerto Princesa kasi nangailangan ng dialysis. Malaking papel ang ginampanan ng tubig sa pag-usad ng sibilisasyon sa mundo. Ito ang mababakas sa mahabang kasaysayan ng Brooks Point. Madalas dumayo rito noon si Sir James Brooke at sa kanyang paglalakbay, kanyang nabatid ang problema ng lugar sa tubig. During 1800s, parang ang Palawan at saka Sabah ay parang isang probinsya lang sila na namamasyal siya lagi dito. At parang siya ang unang nagtayo ng water system na minahal siya ng mga katutubo. So pinangalan nila ang Brooks Point kay Mr. Brooks, si James Brooke. Ang legasiyang iniwan ni Sir James Brooke ang bumago sa buhay ng mga Palawenyong naninirahan sa bayan ng Brooks Point. Subalit dahil sa mabilis na pagmomodernisa ng mundo at paglobo ng populasyon, di nagtagal na paglipasan ito ng panahon. Nagdaan ng maraming dekada, malaking problema pa rin ang kakulangan sa malinis na tubig. Ngunit ngayon, ang makasaysayang legasiya ay muling nabuhay at nagbigay ng bagong pag-asa, hindi lamang sa Brooks Point, kundi sa buong lalawigan na ng Palawan. Simple, mapayapa, subalit masagana ang pagkain dito sa bayan ng Brooks Point. At sa napipitong pagkatatag ng 3 lalawigan mula sa nag-iisang Palawan, ang bayan ng Brooks Point ay ang magiging kapital ng bubuuing Palawan del Sur. At sa kakaharaping mabigat na responsibilidad, ayon sa mga local officials, paspasan ngayon ang kanilang paghahanda para sa pag-angat ng kanilang bayan. Sa kasalukuyan, hindi na maawat pa ang progresong tinatamo ng bayan ng Brooks Point sa Palawan. Isa ito sa mga sentro ng ekonomiya ng lalawigan. Bukod sa masiglang industriya ng agrikultura, iba't ibang komersyal na establishmento ang makikita sa lugar. Ang mga ito'y nangangahulugang unti-unti natutugunan na ang mahalagang sangkap para sa isang umuunlad na pamayanan. Ilang dekada pa lamang ang nakalilipas, isang malaking kalbaryo para sa mga mamamayan ng Brooks Point
ang kawalan ng malinis na tubig. Nagdaan ng maraming proyektong inaasang tutugon sa problemang ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi ganap na napapakinabangan ang mga ito ng mga tao. Dumating na sa puntong parang alam namin na hindi na kami magkakaroon talaga ng mga malinis. Yung naabot lang ng aming pangarap ay magkaroon na lang sila ng bomba, ng jetmatic bawat isang bahay. Hindi namin naisip na pwede palang mangyari yung ganito. Isang hindi inaasahang proyekto ang dumating sa Brooks Point sa pangunguna ng nooy bagong halal na gobernador ng lalawigan ng Palawan na si Governor Jose Chavez Alvarez. Kailangan yung mga gagawin mo from the time you sit as public servant until the time you are getting out of office must always be anchored on the public welfare. Naglunsad ang pamahalaang panlalawigan ng Palawan ng isang 10-year development plan na nakaangkla sa pagsugpo sa kahirapan at pagpapasigla ng ekonomiya ng buong lalawigan. Kabilang dito ang isang proyektong lulutas sa problema sa tubig, ang Water Infrastructure Development Program. Pinaglaanan ng pondong nasa mahigit 3.9 billion pesos, isa sa mga bayan na lubos na nakinabang sa proyektong ito ay ang Brooks Point. Yung Brooks Point din, yung first to respond sa province sa challenge na magkaroon ng water works. So, dahil sila yung pinakaunang town na nagkaroon ng municipal-wide water system. Ang I-Support Water Infrastructure Office na pinamumunuan ni Engineer Michelle Cardenas ang nanguna sa Brooks Point Water Supply System, isang agency-to-agency agreement sa pagitan ng Provincial Government of Palawan at Local Government of Brooks Point ang nagbigay daan upang maisakatuparan ang proyekto. 150 million pesos ang kabuuang gastos para sa nasabing proyekto na siyang niloan ng LGU ng Brooks Point sa Municipal Development Fund Office ng Department of Finance. Mayroon itong loan term na hindi hihigit sa 20 taon at may grace period na 3 taon. Malaking bentahe para sa proyekto ang paglo-loan sa MDFO dahil sa pinakamababang interest rate nito na 3 to 4.5%, malayo sa mga bangkong nagpapataw ng mas malaking interes. Ako ay nagpapasalamat kay Secretary Sunny Dominguez sa Department of Finance. Siya po ang talagang pumundo ng water system ng buong Palawan. Kaya inikayat ko yung mga ibang probinsya lumapit sa kanya dahil maraming pera ang Department of Finance for water dahil water is life. Para sa Palawan, wala silang kaduda-duda because we have shown our capability. Nakita nila eh. Maganda. Ang Provincial Government of Palawan ang nangasiwa sa implementasyon ng proyekto. Malaki ang natipid sa gastusin dahil sa mga libreng serbisyong inilaan ng mga kawani ng Water Infrastructure Office. Kabilang sa mga ito ang hydrological study at engineering survey, feasibility study kung saan nakapaloob ang financial analysis, loan acquisition, engineering design, construction supervision, at plant operation supervision. Ipinahiram din ng provincial government ang mga heavy equipment nito na bukod sa water system ay ginagamit din sa iba pang infrastructure projects ng nasabing bayan. It is important to have an equipment because we implement the project through agency-to-agency agreement. We cannot implement it through agency-to-agency kung wala kaming mga heavy equipment kasi part yan ng requirement na eliminate natin yung equipment cost ng project dahil meron tayong equipment na po pwede nating gamitin para sa pag-construct ng mga facilities. Dahil agency-to-agency agreement ang proyekto, na-eliminate din ang contractor's profit, 5% value-added tax at ilan pang gastos na nakapaloob kung by contract ang agreement. Bunsod nito, nakatipid ang LGU ng 49,040,000 pesos, kaya sa halip na mahigit 231,040,000 pesos ang gagastusin, ay 152 million pesos na lamang ang naging halaga ng buong proyekto. 3 water treatment plant ang itinayo sa Brooks Point, ang Zaraza Water System, Kabinbin Water System at Philanthropea Water System. Ito ang nagsusupply ng malinis na tubig sa lahat ng 18 barangay ng nasabing bayan.
Ang lahat ng tatlong water system ng Brooks Point ay kumukuha ng raw water sa ilog. Dahil dito, river-fed water supply system ang angkop na disenyo rito. Sa ganitong uri ng treatment process, ang water treatment facility ay tinayo sa mataas na bahagi ng kabundukan. Gamit lamang ang gravity, dumadaloy ang tubig mula sa ilog patungo sa planta kung saan ito ipoproseso hanggang sa makarating ito pababa sa mga consumer. Sa pamamaraang ito na-eliminate ang power cost, pumping cost at napapababa ang operational cost. At base rin sa disenyo ng planta, hindi ito nangangailangan ng anumang mamahaling kemikal, liban na lamang sa chlorine na magsisilbing pamatay sa bakterya at pathogen sa tubig. Dahil dito, mababa lamang ang presyo ng tubig pero siguradong ligtas itong inumin. Sa pagpapatupad ng mga water system projects ng provincial government, mahigit nilang isinalang-alang ang lokasyon ng mga proyekto. Layunin nito na ma-maximize ang bawat proyekto at marami ang makikinabang. Dito sa Barangay Maasin, matatagpuan ang Philanthropea Water Supply System. Sinusuplayan ito ng tubig ang 5 barangay ng Brooks Point, ang Barangay Barong-Barong, Calasaguen, Ipilan, Mambalot at Barangay Maasin. Isang protected watershed area ang water source nito, kaya sa kalidad pa lamang ng raw water nito, mababakas na malinis ang tubig mula rito. Sinisiguro naman ng mga nanguna sa proyekto na tumatalima ito sa mga ordinansang pangkalikasan ng pamahalaan. Tinatayang nasa 7% lamang ng discharge ng tubig ang kinukuha mula sa Philanthropea River at may design capacity ang planta na 3,200 cubic meter per day. As you can see, yung raw water ng Philanthropea River ay isa sa pinakamalinis na source natin sa buong Palawan. Kung nakikita ninyo, crystal clear, hindi pa nga na-filter, pero crystal clear na yung raw water. Before we constructed this water system, so meron tayong kinomply ng mga permits such as yung Environmental Compliance Certificate and yung water permit issued by National Water Resource Board. Mula sa diversion weir, papasok ang raw water sa receiver kung saan kukontrolin ang turbidity nito. Sunod itong dadaloy sa settling basin kung saan hahayaan munang magsettle ang malalaking solid particles na dala ng tubig. Matapos ito, magsisimula ang dual-stage filtration process, ang primary at dual media filter. Sa primary media filter, we're using fine sand, filter cloth, and sa dual media filter, we're using silica sand and anthracite coal. Ang primary filter ang magsasala sa mas maliliit pang particles na nakahalo sa tubig, habang ang dual media filter naman ang mag-aalis ng amoy at kakaibang lasa ng tubig. In-store ang filtered water sa isang clear water well at saka dinidisinfect gamit ang chlorine. Dahil kinakailangan ng regular na paglilinis sa mga pasilidad, mayroon itong backwash system para sa filter media. May iba-ibang maintenance na kinakonduct tayo dito. So, first of all is yung daily natin na maintenance, which is yung backwashing. Reverse flow lang siya. So, uunahin yung primary, then after that yung dual. Para continuous pa din yung operation. So, dapat hindi peak hours mag-maintain. And also, may amount na water na kayang i-supply while nag-maintain. Bukod pa rito, may ilan pang maintenance activities na ginagawa ang operators upang mapahaba ang lifespan ng pasilidad. Nagkakaroon din po tayo ng maintenance monthly sa ating primary media filter, which is yung reconditioning. So yung parang inuukay talaga nila yung mga filters natin. In time kasi nakakompact na yung mga sand natin dyan, which is nagko-cost naman siya ng pagliit ng quantity na kailangan sa baba. And sa clear water well naman natin, o yung tangke natin, nililinis natin siya ng every 3 months. Mahalaga namang component ang chemical na chlorine sa pagtiyak na ligtas inumin ng tubig mula sa water treatment plant. Pagtitiyak naman ng mga project engineers, may sinusunod silang standard sa paglalagay ng nasabing chemical na itinakda ng National Water Resources Board upang lalong patunayan na malinis ang tubig mula sa planta. Regular ang pag-check ng ibang ahensya sa kalidad nito. Ito naman po yung planta natin. May monthly siya bacteriological test. Meron po tayong mga chlorine test kit para ma-measure yung mga chlorine level sa baba.
And also, meron tayong physicochemical test na kinakonduct din po. Every year naman po yun. So para ma-ensure yung quality ng tubig po natin. Isa pang water system dito sa Brooks Point ang Cabinbin Water System na nagsusupply ng tubig sa 6 na barangay. Ang barangay Aribungos, Imolnod, Mainit, Pangubilian, Poblasyon 1 at Poblasyon 2. Dahil nagsusupply sa matataong barangay, naisipan ng mga nanguna sa proyekto na maglagay ng elevated tank malapit sa komunidad. Ang elevated tank dito sa bayan ng Brooks Point, meron tayong dalawa. We have dito sa poblacion area which is 300 cubic meter na elevated steel tank. Itong tangke natin is buffer tank siya. So usually nilalagay natin to sa mga lugar na matatao kung saan mataas yung demand. Ito ay nagsisilbi ding pressure relief. So kaya niyang mag-supply ng mula 6 hanggang 8 oras. Ang Saraza Water System naman ang nakasakop sa barangay Amas, Tubtub, Uring-Uring, Malis, Samarinana, Salogon at Barangay Saraza. Bago dumating ang proyektong ito, hindi mailarawang hirap ang pinagdaraanan ng mga residente ng Barangay Saraza. Malaki na po ang ipinagbago sapagkat dati-dati ang iba po ay nagkakarusayan mag-igib kung saan-saan malayo, minsan 1 to 2 kilometers. Ang iba po talagang kung walang kalabaw, walang karusa, talagang pasan ang container. So sa ngayon, talagang ano na ang mga tao dahil ang iba nagbubukas na lang ng gripo sa kanilang lababo. Sobrang luang po para sa akin na, ay sabi ko salamat naman may tubig na. Dati ang mga labahan namin tambak lang kung saan pa kami maghagilap, kung saan kami maglaba. Ngayon, bubukas ka na lang dyan sa loob ng bahay. Napakalaking pagkakaiba po noon at saka ngayon. Lubos ang pasasalamat ng mga taga Brooks Point dahil natupad na ang matagal na nilang hiling sa pamahalaan. Governor, thank you so much. Dumating ka sa Palawan. Kung hindi ka naging governor ng Palawan, alam ko hanggang ngayon, ang aking mga kababayan kumukuha pa rin ng tubig sa ilog, sa sapa, sa balon. Hindi namin nabot yung ganitong kataas sa pangarap kasi yung technical know-how wala kami. Pero thank you kasi napaka-generous mo. Napakarami mong legacy sa buong lalawigan. Pero yung tubig na naibigay mo, sa tingin ko, yun ang pinaka-importante. Kasi yun naman talaga ang pinaka-importante at number 1 na pangangailangan ng bawat tao. Hindi ko naman kailangan bayaran ako or bigyan ako ng gantimpala ng isang linalang or mga politiko para happy na ako sa buhay ko kasi marami akong na-save na buhay. I'm doing this para sa mga tao. Hindi ko kailangan ang personal reward. Isa ang bayan ng Brooks Point sa mga naunang tumugon sa hamon ni Governor Alvarez na lagyan ng water system ang bawat munisipyo ng Palawan. Gayunpaman, aminado sila na nung unay may agam-agam sila kung posible ba itong mangyari. Noong matapos yung proyekto, so tinuruan niya kami, okay, dapat ganito. Una, kailangan mag-loan ng pera. Iniisip ko noong una, ayoko mag-loan. Pero in-explain niya, sabi niya, bakit mo pa hihintayin yung 20 years, saka mo ibigay yung malinis na tubig? Bakit pa kailangang maghintay ka ng mahabang panahon? Ngayon na nila kailangan eh. Marami nang nagkakasakit, maraming namamatay. Marami nang matatanda na hindi na nila mararanasan yan. Maghintay ka pa ba ng 20 years? Gusto ko na magkaroon ng legacy na maalala man lang na, nagkaroon kami ng malinis na tubig. Nang mapormalisa ang kasunduan sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan at lokal na pamahalaan ng Brooks Point, agad na sinimulan ang pagsasakatuparan ng proyekto taong 2015. Kalaunan na mga ang alkalde ng bayan nang masaksihan ang kinalabasan ng kolaborasyon sa pagitan ng dalawang sangay ng pamahalaan. Na-amaze ako nung makita ko talaga kasi ang ganda. Yung natapos na nila yung project na yung tubig pala sa ilog, pwedeng pakinabangan. Pagkatapos yung itsura ng aming water system, napakaganda. Sa totoo lang, Brooks Point yung unang nagsabing, yes, Gov, susunod kami sa gusto mo. Kaya sabi ko, hindi ako napahiya. In the future, after we show them management style, makakabayad yung koleksyon.
Kaya hinihikayat ko sila na gumawa ng municipal water works system that is owned by the LGU. Pag nabayaran na yung loan sa tubig, sa kanila na yung income eh. Ngayon, isa na ang Brooks Point Water Supply System sa pinaka-kapita-pitagang water system sa buong Palawan. Ayon sa Joint Management Agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan at lokal na pamahalaan ng Brooks Point, agad na ipinasa ang pamamahala sa munisipyo na pangungunahan ng Municipal Economic Enterprise and Development Office. Nagsilbing economic enterprise o dagdag kita para sa lokal na pamahalaan ang water system na ito. Maliban doon sa IRA na meron yung munisipyo, ito ay additional nila na income na po pwede nilang gamitin sa ibang pagpapatupad ng projects. They are very vocal na yung water system is malaki talagang naiambag sa munisipyo. So kaya ganun din nila pinapahalagahan. So since yun nga, another income siya para sa munisipyo natin and also yun, yung municipal-wide na public service. Marami palang masosolve na problema. Sabi ko una, nagkaroon ng malinis na tubig yung 18 barangay sa mas murang halaga. 15 pesos per cubic. Samantalang yung kasalukuyan namin sa poblasyon, 29 per cubic. Pangalawa ay nadagdagan yung aming local income. Pagkatapos, nakapagbigay kami ng employment. Kalakip ng feasibility study na ipresenta ng mga kawani ng Water Infrastructure Office sa LGU ng Brooks Point ang financial analysis ng proyekto. Ayon sa provincial engineers, nag-exceed pa sa kanilang financial forecast ang naging performance ng Brooks Point Waterworks Office sa mga nagdaang taon. Same with NARA, meron na silang income na 2.2 million a month. So that translates to 26 million a year. Ang niloan nila is 120 million. Meron silang amortization na about 7 million a year. So 26 million na revenue versus sa yearly amortization nila na 6 million, talagang makikita natin na profitable talaga itong project. Parang every year, simula nung mag-operate ang aming water system, nadadagdagan kami ng 5 million pesos sa income. So last year ay 16 million plus. Ngayon, dahil parami yung mga nag-a-apply, paparegister, ay alam namin na tataas pa. Ang itinayong Brooks Point Waterworks Office ang nagsisilbing tanggapan para sa mga consumer ng water system at mga empleyado ng MIDO. Kapag may mga pagpupulong ang LGU at provincial government ukol sa operations, ay dito rin ito isinasagawa. Yung mismong customer namin ang pumupunta dito sa office para magbayad. At dito naman sa opisina ng water system, may kanya-kanya po kaming mga trabaho. May billing, mayroon sa plumbing. So araw-araw po yan ay may mga ginagawa, pumupunta sa planta ng water system. At kung mayroong mga dapat ayusin, ina-action na naman po ng office. Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga nagpapakabit sa water system. Para sa mga nais mag-apply, kinakailangan lamang nilang dumulog sa Brooks Point Waterworks Office. Mayroon itong application fee na 1,500 pesos na gagamitin sa pagkakabit ng water meter. Gayunpaman, napagtanto ng lokal na pamahalaan na bahagyang mabigat ito sa bulsa, kaya't naglatag ito ng panibagong ordinansa. Ngayon, pwede ng installment yung 1,500. Pwede mag-initial sila ng payment na 500, tapos yung remaining 1,000, installment na lang po yun. Isasama sa bill nila. Kumpara sa isa pang existing na water service provider sa Brooks Point at iba pang water district, lubang mas mababa ang rates na ipinapataw dito. Kaiba kasi sa karaniwang water systems, wala itong pumping cost at hindi gumagamit ng mamamahaling kemikal sa pag-treat ng tubig na kadalasang nagpapamahal sa singil. Para sa residential at institutional consumers, naglalaro sa 15 pesos per cubic meter o minimum of 150 pesos per 10 cubic meter ang kanilang binabayaran. Habang 250 pesos per 10 cubic meter naman ang commercial at industrial consumer rates. Mura na, nakakasiguro pang ligtas itong inumin. Sa katunayan, simula na magkaroon ng maayos na water system, kapansin-pansing bumaba na ang bilang ng mga nagkakasakit
dahil sa maruming tubig. Aminado naman ang naunang water service provider sa bayan, ang Brooks Point Rural Water Works and Sanitation Association, na nabahala sila sa pagdating ng bagong water system. Actually nga, sa una, maraming nagpaputol sa amin nung ano na yon, kasi nga siyempre mura sa government, 150 ang minimum nila, against sa amin na 278. Ang una talaga, ang sabi ay dapat kung meron na dito sa bayan, dapat hindi na sana inano nang sa other water provider. Pero nagkaroon naman kami ng negotiation with the mayor at maayos naman na coexist kami. Sa pagdating ng water system project sa bayan ng Brooks Point, nabigyan ng mas kumbinyente at mas rasonableng pamumuhunan ang ilang malalaking investors. Nung may mga investors na pumunta rito, ang unang tanong nila, may tubig ba kayo? Kasi yun ang unang requirement namin. Magkano yung magiging tubig? Kung magkakaroon kami ng negosyo dito, magkano ang benta nyo sa amin? So kinukumpara nila dito sa aming existing waterworks, ay mas mura yung aming benta. Nang maitayo ang water system, dalawang malaking kumpanya ang nagbukas sa Brooks Point. Isa na rito ay ang nabisita nating Cardinal Agri Products. Tinatayang nasa 300,000 pesos kada buwan ang bayaran nito sa tubig. Dahil sa patuloy na paglaki ng volume ng kinukonsumo nito, dalawang planta ang ikinabit sa Cardinal Agri, ang Saraza at Cabinbin Water System. Kasi si Cardinal malakas masyadong gumamit ng tubig. Pagka gumagamit kami ng tubig, yung mga household minsan medyo affected. So, nag-plan sila na magkaroon ng sa panglinya para hindi rin kami kapusin. Mula nang maitayo ang municipal-wide water system sa Brooks Point, hindi maikakailang nakatulong ito upang makahikayat ang bayan ng mas marami pang investors. Nung naitayo si water, madaming progression. Okay, yung mga malaking kampanya nag-proliferate, okay, maraming mga commercial establishment nag-usbong dahil sa pagtayo ng waterworks dito sa Brooks Point. Marami mang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa kanilang bayan. Binigyang diin ng alkalde ng Brooks Point na prioridad pa rin ito ang pangangalaga sa kanilang kalikasan. Naging mariin ang kanyang pagtutol sa isang prominenteng industriya, ang industriya ng pagmimina. Kami po dito sa Brooks Point ay mahal ang kalikasan. Kaya nga po may 3 minahan dito na talagang hindi namin pinayagang makapasok. Yes. At dahil dyan, sabi ko marami akong kaso hinaharap laban sa mga minahang ito. Dahil talagang hindi ko pinayagan kasi nakita ko yung value na pag iningatan ng kalikasan ay mayroong kita ang mamamayan. Una, mapapangalagaan yung tubig namin na siya namang source ng aming kabuhayan. Talagang pinaglaban namin na hindi talaga pwede kasi pag mimina kayo, sisirain niyo yung source ng tubig namin. Giit ng alkalde, isa sa lubos na maapektuhan ay ang estado ng kanilang anyong tubig na maaaring makontaminate at maapektuhan ang irigasyon. Gayon din ang kanilang iniinom na tubig. Sinang-ayunan naman ito ng mga nanguna sa water system project. Yung mining operation, if ever na mangyayari yun, ay talagang makakaapekto sa quality ng raw water source natin. So if that is the case, contaminated yung raw water, kailangan natin ng rigorous treatment para makaproduce tayo ng potable water. Kailangan nating magtayo ng bagong facility para sa proper processing to ensure that walang heavy metals na maisama doon sa product water natin. Naniniwala ang pamahalang bayan na mas maraming hindi magandang epektong may dudulot kung pahihintulutan ang pagpasok ng pagmimina sa kanilang lugar. Ito ay sa kabila ng katotohanan ng mga karatig bayan nitong Nara at Bataraza ay nakikinabang sa ambag ng pagmimina sa kanilang ekonomiya. Sabihin natin mas marami silang pera. Pero mas tingin ko mas maraming hindi healthy na tao doon. Kasi yung amoy, yung ano pa lang, yung alikabok pa lang na dinadala ng pagmimina, hindi na maganda sa katawan. Pangalawa, yung tubig nila. Yung tubig nila talagang naapektuhan. Yung kanilang agrikultura, naapektuhan. Kaya kami talagang ayaw namin ng mining, lalo na ako. Kasi nakita ko na pwedeng umunlad by protecting the environment. Tubig, hindi mina.
Ito ang naging panaghoy ng mga residente at katutubong nagsagawa ng demonstrasyon sa harap ng Ipila Nickel Corporation kamakailan lamang. Mariin itong kinundena ang nakatakdang mining operations ng nasabing kumpanya dahil sa magiging epekto nito sa kanilang watershed. Personal din itong nilahukan ni Mayor Feliciano, ngunit bago pa sila makapasok, binarikadahan na sila ng kumpanya. Naniniwala ang alkalde na walang karapatan ng kumpanya na magpatuloy sa kanilang operasyon dahil illegal umano ito. Ito po makikita ninyo kung gaano ka above the law yung ang Ipila Nickel Corporation. Above the law, walang anumang dokumento, and yet pati yung mayor ng Brooks Point at ang mamamayan ng Brooks Point hindi basta-basta makapasok sa lugar na ito. At kailangan kami magpaalam. Bakit kami magpaalam? Kayo ba nagpaalam sa amin? Wala naman At anong karapatan ninyo na nandito kayo? Matapos ang ilang minuto, nagawang makalampas sa barikada ang alkalde at ng mga residente. Isang nagpakilalang empleyado ng Ipila Nickel ang humarap sa kanila. Pero ikaw, empleyado ka ng INC eh, di ba? Yes, ma'am. Empleyado. Oo, ngayon, anong hawak? Anong dokumento ninyo na nag-stay kayo dito? Yung dokumento ko lang po, ma'am, as a employee, ay Oo. i-manage ito yung mga security personnel. Ayun lang. Pero yung anong dokumento ng INC, so illegal kayo dito. Hindi ko na po alam. Hindi mo alam na illegal kayo. So sinasabi ko sa iyo, illegal kayo. Kasi wala kayong MPSA, walang business permit, walang SEP clearance, wala lahat. Oo, sabi ko, bakit nila harangan? Bakit nila ako nakita nyo kanina, talagang ayaw ako papasukin. Talagang nagpilit lang ako. Hindi ka natakot mo? Hindi ako natakot kasi tama yung ginagawa ko eh. At saka yun nga kung akong mayor ay kaya nilang ganituhin, di mas lalo na yung mamamayan. Kaya talagang sabi ko sa mga tao, lumaban kayo. Una-una po kasi ang ginawa nila, walang konsultasyon na maayos. So at hindi nila, ngayon nakikita naman po natin sa batas, sa Apralo, karapatan ng mga katutubo mamuhay dito sa bundok. Bakit sila narito pa? Samantalang expire ang kanilang permit. Mas nakakatakot po pag natuloy sila nag-operation dito kasi masisira yung kinabukasan ng mga kabataan dito sa bayan ng Brooks Point. Kaya ayaw namin sa mina, ayaw namin. Dayo lang kayo rito, kaya may karapatan kaming pumasok dito. Bundok namin ang sisirain ninyo. No to mining! 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 Hinarangan man ng ilang barikada, hindi nito napigil ang pagnanais sa mga residente na mapasok ang minahan. Sa likod ng tapang na ipinakikita ng mga ito, hindi maikukubli ang kanilang pangamba na masira ang kinabukasan ng mga katutubo at kabataan. Kaya ako nagiging matapang dahil sa kanila. Ngayon totoo duwag ako eh. Pero pag nakikita ko yung mga taong maliliit na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, kailangan ko maging matapang para sa kanila. Bilang isang ina ng Brooks, bilang nanay ng Brooks Point, kailangan maging matapang ako para sa aking mga anak. Isara ang minahan! Palayasin ang taong! Palayasin ang mga dayuhan! President Duterte, ito po yung isang minahan na ngayon po ay may mga, sa tingin namin, mga private army na nandito. Wala na po silang MPSA, expired na po. Tinututulan din po sila ng LGU Brooks Point sapagkat natural forest po yung kanilang mga pinutol. Yan po yung watershed namin ang nagsusupply ng tubig sa aming mga irigasyon. Yung amin pong water system na ngayon po ay para mag-supply ng tubig sa halos 6 na barangay ay dito rin po galing. Kaya mahal na Presidente, kayo na po sana ang tumulong sa amin kasi ang pinaglalaban ko po bilang punong bayan ay ang karapatan ng aming mamamayan at ang kabutihan ng buong Brooks Point. Nagsimula ang kanilang pakikipaglaban sa tubig, pakikipaglaban sa kanilang lupa, at ngayon pakikipaglaban para sa kanilang kinabukasan. Ayon sa local government unit ng Brooks Point, hindi ito ang magandang paraan para umunlad ang kanilang bayan. Ayon sa kanila, ito na ang magandang pagkakataon para ipagtanggol ang susunod na henerasyon. Anumang kaunlaran ang tinatamasa ng isang bayan, ang pagtanaw ng utang na loob sa kalikasan ang dapat na mangingibabaw sa isip ng pamahalaan at mamamayan. Ang paglinang sa likas na yamang ipinagkaloob sa Palawan ay maaring maging susi sa sustenableng pag-unlad. Nalilikha ng maraming trabaho, magpapakilala sa Palawan sa buong mundo
at magiging ehemplo sa pangangalaga nila sa kanilang kalikasan. Yung mining, tama na yun. Hanggang dyan na lang. Di ba? They can expand within their respective mining license. Pero yung piniprepare ko talaga for the next generation, the Palawan becomes the Hawaiian Islands of the United States. Wow. Because in tourism, I've seen that, number one, it is direct poverty alleviator. That is not our direction. That is the direction of the governor to protect the environment and preserve. Because the province of Palawan is considered the last frontier of this country. Plus, this is a tourist destination area, one of the best in the world. So the governor, based on these premises, the governor really takes care of the environment for the entire province of Palawan. Ang puno ng niyog ay tinaguriang puno ng buhay. Pero ang tubig ay ang mismong buhay. Ito ang nagpapadaloy ng lakas sa bawat isa upang magpatuloy sa araw-araw na pakikibaka. Kung wala ang tubig, hindi magiging posible ang masaganang ani ng niyog. Minsan ang napatunayan ang halaga ng tubig sa buhay ng ating mga ninuno. Sa kasalukuyan, ang legasiyang iniwan ng isang taong minsan ang minahal ng mga taga Brooks Point ay muling nabigyang buhay. Sa kamay ng mga taong ang tanging hangat ay magpaabot ng pamatid-uhaw sa mga mamamayang sabik sa pagbabago. Magandang gabi, Pilipinas!